Ano ang narcissist? Ipapaliwanag ko to sa inyo sa pamamagitan ng letra. Isa-isahin natin yung letra na yan ng narcissist. Okay, dun muna tayo sa letter N. Never admits to being wrong. Lagi siyang tama. Sa inyong relasyon, siya lagi ang tama. Kahit maling-mali na talaga siya, tama pa rin. May ebidensya na mali siya, mayroong mga magpapatunay na mali siya, may saksi, tama pa rin siya. Sa mag-asawa, common yan. Sa magjowa, common yan. Sa workplace, yung iyong katrabaho na maling-mali na yung ginagawa pero hindi pa rin naaminin, laging tama. Yung boss mo, palpak ang boss mo. Kitang-kitang mali siya pero siya pa rin ang tama. Ganyan ang narcissistic boss. Ganyan ang narcissistic husband, narcissistic wife, narcissistic na jowa. Okay, let's go now to letter A. Avoids emotion and accountability. Ayaw ng mga narcissist ng pananagutan. Ayaw ng narcissist na ikaw ay emotional. Halimbawa, pinagtaksilan ka, kinabukasan dapat napatawad mo na siya at okay ka na ulit. Wala siyang gagawin. Hindi siya hihingi ng sorry. Gusto niya ipaghahain mo siya ng breakfast. Ipagtitimpla mo siya ng kape, paglalaba mo siya. O kaya ay gusto niya na susulitan mo siya ng iyong sweldo pagkatapos kang iputan sa ulo. Halimbawa, husband, no? Gusto niya, after kanyang pagtaksilan, after niya makipagbembangan sa kanyang katrabaho, ikaw na mister, isulit mo ang sweldo mo sa akin ng buong buo, walang reklamo, parang walang nangyari, magsasama tayo dito sa bahay, okay lang. So, ganun yun. Walang pagbabago, wala accountability, ayaw niya maging emotional ka. Let's go now to R. Rages if anyone challenges them. Ayaw nila nang sila ay hinahamon. Kaya pagka ikaw ay nakikipag-away sa narcissist at nabanggit mo yung hamon, naghahamon ng datingan mo, hindi ganyan uurungan. Kahit dihado siya, uupakan ka niya, yayariin ka niyan, makikipagpaligsahan niya sa'yo. Why? Because ang mga narcissist ay highly competitive na tao kahit wala nang binatbat, wala nang ilalabas. Lalaban at lalaban yan. Magwawala at magwawala yan. So, ganun ang mga yan. Okay, let's go now to C. Childish when they don't get their way. Basically, ang narcissist ay parang 3-year-old kid. Iisip bata itong mga ito. So, pagka ikaw may asawang narcissist, para kang may alagang batang 3 taon. Childish. Another one, instill doubts in their victim. So, lagi mong tatanungin ang iyong sarili kung ikaw ay matino. Kasi, pinalalabas niya lagi na ikaw ang may diferensya. Ikaw ang problema. Hindi siya. Dahil nga, siya lagi ang tama, siya lagi ang magaling. Okay, let's go to S. Stonewalls during contact. So, ang gagawin sa'yo, hindi ka papansinin, hindi ka iimikan. Ang example nito is silent treatment. Dumating sa bahay nyo, umalis uli, hindi ka kinausap. O kaya ay umuwi ng bahay, sinipingan ka, no, na natulog, gumising, hindi ka iniimikan. Just a good example. So, stonewalls during contact. At napakarami pang mga stonewalling na pinaggagawa ang narcissist. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit hina-hot and cold treatment kayo. Iniimikan kayo, minsan hindi. Iniimikan kayo, minsan hindi. Ganun talaga sila. Manipulation ang tawag dyan. Okay. S. Smears and slanders. Ang ibig sabihin nito ay paninira. So, sisiraan ka, wawasakin ka sa mga tao. Sa mga katrabaho mo, sa kapitbahay, sa kamag-anak, at kung ano-ano pa. When we say slanders, no, i-spread siya ng mga kasinungalingan against you by verbal. When we say smears, ito yung lahok-lahok na, no? Magpo-post sa social media, sisiraan ka sa kapitbahay, no, magpapalabas ng mga kung ano-anong kwento na hindi naman totoo, na nanlalaki ka daw, nang babae ka daw, nagnakaw ka, etc. etc. So that's what we call smears and slanders. Ang tawag dyan sa smears na yan is also known as smear campaign. So next ay in denial and gaslights. So lagi yan tatanggi. Huwag na kayo magtaka. Iga-gaslight ka. So yung katinuan mo ay mako-question mo. When we say gaslighting,
So palalabasin niya na ikaw yung may problema, ikaw lagi yung may diferensya. Sasabihin niya, hindi nangyari yun. Nakita kita sa mall, may kasama ka, na babae. Si ganito yun ah. Kilala ko yun. Katrabaho mo yun dati. Aba, baka ikaw ay namamalikmata, guni-guni mo lang yun. Ikaw kasi hindi natutulog eh. Ikaw ay laging puyat, kaya nagkakaganyan ka. No? So, you see, dinideny niya o pinalalabas niya na may diferensya ang mga senses mo. Yung nakikita mo, naaamoy mo, nalalasahan mo. Kaya nga may mga tao na ang tingin sa sarili nila ay mayroon tililing, may topak na kailangan nila magpatingin sa psychiatrist kasi sila ay ginaslight ng kanilang asawa o ng kanilang jowa. Another one, let's go to letter S, subjects you to the silent treatment. Okay, so kagaya rin yan itong stonewalling. So, itong subjects to silent treatment specific ito, that's also under stonewalling. Okay? So, yung stonewalling, umiiwas naman yon na may kasama silent treatment. Ito naman, silent treatment, nagkakasalubong, hindi naman kayo inimikan. Ba, nagkasalubong kayo sa CR o nagkasalubong kayo sa kusina. So, hindi kayo inimikan. Okay? Etong naman, last but not the least, triangulates you. Ito yung magpapaselos. Magpapasok ng isang tao doon sa eksena. Kaya yung tinawag na triangulates kasi it came from the word triangle, tatlo. Okay, tatlo yon. Ikaw, siya, at saka yung taong ipinasok. Ito, example, ex niya. Ito, ikaw, ito siya, ito yung ex. Sasabihin, ang aking ex hindi ganyan. Mas magaling ang ex ko sa bagay na yan. O kaya ay, ang ex ko, hindi ako pinagagalitan. Ikaw, bakit ganyan? Bungangera ka. Mga ganon, no? O kaya, yung katrabaho niya. No? Ipapasok sa eksena, paseselosin ka. So, ipapakita niya na sweet siya doon sa kanyang katrabaho. So, syempre, kayo mamatay-matay sa selos tas hindi ka iimikan. So, triangle yun. O kaya, isasali niya yung kanyang nanay. Sasabihin, kaya pala sinabi ni nanay na masama ang ugali mo. Masama naman pala talaga ugali mo. So, isasama yung nanay niya. So, triangle yun. Kaya triangulates. Okay? So, yan ang narcissist. Narcissist. See you in my next content. Bye for now.